Hello guys! Kumusta po kayo? At welcome back po sa aking channel. And for today's video guys is mag-a-update lang tayo dito kay Terlo Royal account or itong Terlo Royal Group. So dito guys meron silang update na yung ating personal rate na dito guys is 32.5%. So yun guys, from 25% yung ating personal rate na dito guys kay Terlo Royal Group is 32.5%. So dito guys no, kay Terlo Royal account ay hindi na natin guys kailangan pa na mag-register dito. Kasi yung gagamitin natin dito guys is yung kanilang Terlo Royal account. So hindi na tayo dito mag-register guys. So mag-sign in lang tayo. And then kapag mag-sign in nga tayo guys, sa email address guys, ito yung gagamitin natin. Itong Terlo Royal Group at gmail.com. And then yung password guys is I want 25%. So if gusto nyong mag-try guys dito kay Terlo Royal Group ay ilalagay ko na lang sa description box guys yung sign in account nila and then yung password. So, after nga natin ditong mag-sign in guys, ay makikita na natin dito yung kanilang statistic for this week or itong dashboard nila. So, as you can see guys na yung personal rate na dito is 32.5% na. And then, makikita nga natin dito guys yung number of transactions. So, 182 na guys. And then, received funds for PayPal is nasa $8,208 na. And then, yung earnings guys is $2,013. So, ibig sabihin guys, marami talagang gumagamit dito sa kanilang Terlo Royal account. And then, ito yung mga transaction guys. So, ito yung mga nag-transact sa account na to guys, no? Itong Terlo Royal account. And then, dito nga halos yung tinitrade or sinisell nila guys na crypto is LTC. So, makikita natin yung amount, yung USD, and then yung status guys. And then, makikita natin guys yung created or yung anong date sila guys no na nag-transact dito. And then, yun guys yung mga email nila or PayPal email nila. So, ayan, as you can see guys na in process pa siya. Kasi dito guys no, kapag nag-trade tayo sa Terlo, ay within 24 hours natin siya guys no, ma-receive yung payment nila guys sa ating PayPal. So, ayan guys, as you can see, meron naman siyang mga completed na. Ayan. So, yun guys no, ay dito natin makita yung mga transaction. So, if gusto nyo guys na mag-trade dito sa Terlo Royal Group, so same pa rin guys, dito pa rin tayo, i-click lang natin tong 3 lines, and then i-click lang natin tong make a trade. And then dito nga guys no, ay pwede tayong mag-trade ng LTC or BTC. Pero suggest ko guys, if gusto nyo ditong mag-trade kay Terlo, ay LTC yung iti-trade nyo dito guys, kasi mababa lang yung transaction fee ni LTC. And then dito nga guys, makikita natin yung exchange rate. So dito guys, yung exchange rate nila, yung 1 LTC guys is nasa $89.82. So for example nga guys, ito yung LTC yung iti-trade natin. So makikita agad natin yung profit natin dito. So yung profit guys is $24. And then ako guys, bago ako nagte-trade dito kay Terlo, ay chine-check ko muna sa market guys yung price ni LTC. So dito nga guys no, yung 1 LTC is nasa $68.24. So for example guys na worth $100 na LTC yung iti-trade ko or ibebenta ko guys kay Terlo. So yung $100 guys na LTC ay nasa 1.47 LTC. So eto yung ibebenta ko guys kay Terlo. So i-copy lang natin to siya and then punta muna tayo dito sa Terlo. So, dito guys, so no, for example, yung ilalagay natin or yung bebenta natin na LTC guys ay worth $100. So, yung worth $100 na LTC is 1.47 LTC. So, as you can see guys, na yung 1.47 LTC, kapag binenta natin siya dito kay Terlo, so yung marireceive natin guys is $133. So, ibig sabihin guys, yung profit natin guys is $32. Kasi nga guys, no, sa market rate, yung worth 100 na LTC guys is 1.47 LTC. So, ngayon guys, eto na nga siya yung LTC natin. 1.46, ayan, 886. So, worth $100 yan guys. So, kapag mag-trade na nga tayo dito kay Terlo guys, so, syempre, meron dapat tayo dito
crypto wallet. Kasi syempre guys, magsisend tayo dito ng LTC dito sa ating Terlo Royal account. So, yung ginagamit ko nga guys no na crypto wallet is Binance. And then, so guys, punta muna tayo sa ating crypto wallet kasi kailangan muna natin no mag-withdraw or kailangan muna natin mag-send ng LTC dito kay Terlo. So, dito sa ating Binance, guys, ay punta lang tayo dito sa ating funding wallet. So, kung wala ka pang LTC, so kailangan muna natin, guys, no, na mag-buy ng LTC. So, punta lang tayo dito sa ating P2P. And then, dito nga, guys, sa Binance, ay wala silang LTC. Hindi tayo pwedeng makapagbili dito, guys, sa P2P nila ng LTC. So, yung gagawin natin, yung bibilhin muna natin, guys, is USDT. Kasi kapag nakabili na tayo ng USDT, isi-convert lang natin to siya guys into LTC. So, dito tayo guys sa USDT and pipiliin natin yung buy. So, dito guys makikita natin yung mga seller na nagbebenta ng USDT. So, search mo lang guys, no, yung mga seller na bibili tayo at as you can see na merong mga limit dito guys, merong 10,000, ayan, malaki din yung limit nila dito. So, for example, yung budget nyo guys is nasa 1,000 pesos lang. So, i-click lang natin tong filter guys. And then, dito guys sa amount, ay enter lang natin yung magkano yung budget na bibilhin mo na USDT. For example na worth 1,000 pesos na USDT yung bibilhin natin. So, enter lang natin 1,000 pesos. And then, dito guys sa payment method, so enter mo lang kung saan ka magbabayad. Dito ba sa GCash, bank transfer, or Maya. So, for example, dito tayo sa GCash. So, confirm lang natin. And then, as you can see guys, makikita na natin yung mga seller na nagbebenta ng mababang limit lang. So, dito meron silang 500. So, pili ka na lang dito ng seller guys na mag-buy ka ng USDT. So, for example guys, dito tayo na seller. So, i-click lang natin tong buy. And then, enter lang natin dito guys yung amount kung magkano yung bibilhin mo na USDT. So, for example na worth 1,000 pesos na USDT yung bibilhin mo. So, yung marireceive natin na quantity ng USDT guys ay nasa 17.41 USDT. And then, i-click lang natin tong buy USDT and babayaran na natin siya through GCash. So, i-follow nyo na lang to siya guys, no? And then, after natin makabili ng USDT guys, so dito natin makikita sa funding wallet yung binili natin na USDT. So, di ba guys na yung isi-send natin sa Terlo is yung LTC. So, i-convert muna natin to siya into LTC. So, dito sa from guys, so dahil USDT yung binili natin, so enter lang natin yung amount ng USDT and then convert to guys is LTC. Kasi, kailangan natin siyang i-convert guys into LTC kasi LTC yung ibebenta natin kay Terlo. So, kapag na-convert na, ay pwede na tayong mag-withdraw. So, dito sa funding wallet guys, ay i-click lang natin tong withdraw and then LTC lang, search lang natin LTC and click send via crypto network. And then dito guys ay maglalagay tayo ng address. So, punta muna tayo guys sa ating Terlo Royal account. And then, for example guys, ay ito yung ibebenta natin na LTC. So, itong 1.47. So, worth $100 yan guys. So, enter na natin dito guys yung ating PayPal. So, dapat guys yung PayPal nyo is verified ha at meron na siyang mga order transaction history. So, enter lang natin guys yung ating PayPal email. So, make sure guys na tama talaga yung email na nilagay nyo dito. And then, after natin ma-enter yung ating PayPal email, guys, so ito yung lalabas. So, makikita natin, guys, yung wallet address ng LTC nila. And then, yung amount. So, dito, guys, sa amount, so, i-copy natin to siya kasi ito yung i-withdraw natin sa ating Binance wallet. So, paste natin dito, guys, yung kinopy natin na amount sa Terlo. And then, as you can see guys, na itong amount na to is $100. So, ibig sabihin guys na yung ating puhunan dito is $100. And then, kapag trinade or binantangan natin to siya dito sa ating Terlo, ay yung marireceive natin guys is $133. So, yung profit natin guys, no, is $33. So, ganyan lang dito guys, buy and sell lang tayo dito. And then, dito sa address, so, i-paste lang natin yung address ni Terlo. And then, meron nga siyang lalabas guys, no, na yung network is Litecoin. So, make sure guys na tama yung kinapin nyo na wallet address ha from Terlo Royal account.
And then kapag okay na, so withdraw lang natin. And then meron nga ditong withdrawal fee guys, yung LTC, so mababa lang. So kapag naka-withdraw na nga kayo guys, ay meron tayong makikita ditong payment ID. So i-copy lang natin tong payment ID guys, kasi ito yung kumbaga transaction ID natin. So kapag mag-follow up tayo guys sa ating transaction, ito lang yung ating ibibigay. So copy lang natin to siya and then i-keep lang natin to siya guys. So kapag okay na guys, so wait na lang natin within 24 hours na papasok yung ating transaction dito. And then kapag mag-follow up nga tayo guys, so dito sa check payment status, so paste lang natin and then click natin check and then makikita natin yung payment status. So awaiting confirmation pa siya, pero hindi naman yan mag-process guys kasi hindi naman ako nag-withdraw talaga. Pero kapag nag-transact nga kayo dito, ay makikita nyo naman dyan guys, no, na processing na yung sinel nyo dito. Kasi makikita nyo dito guys, no, sa transaction. As you can see na in process yan. So, kapag in process na yan guys, bali wait na lang kayo within 24 hours na papasok yung payment ni Terlo sa inyong PayPal account. So, ganyan lang talaga dito ang kitaan sa Terlo Royal account guys. Mag-buy and sell lang tayo ng mga crypto like BTC or LTC. So, yun guys, no, make sure guys na yung gagamitin nyo na PayPal ha is verified, yung nakapag-submit kayo ng valid ID and then meron na siyang mga order transaction history para nga guys, no, hindi ma-hold yung ating fund ng ating PayPal. And then dito guys, meron silang frequently asked questions. So, pwede kayong magbasa dito guys para malaman nyo guys, no, kung paano mag-trade, kung ano yung hindi dapat gawin or dapat gawin. And then, kapag meron nga kayong problema guys sa inyong mga transactions, so pwede nyong i-message guys yung kanilang customer support dito. So, enter nyo lang guys yung email and then yung concern nyo dito guys. So, ayan guys, no, ay marami na ding nagre-review dito kay Terlo Royal account. So, bago kayo mag-try dito, always do your own research palagi guys, no, para yun guys, malaman nyo kung ano yung mga pwedeng gawin or hindi dapat gawin dito kay Terlo. So, ayan guys, thank you so much for watching my video and God bless po!